Bakit kaya may mga biyena na parang halimaw na hindi ka kayang irespeto? Masyado na siyang kontrabida sa relasyon namin ng anak niya, hindi niya kami kayang suportahan kahit papano. Itago na lang natin siya sa pangalang Anya. Si Anya ay merong 2 anak at isang responsabling asawa. Kaya ang tanong sa atin ni Anya ay bakit ganon ang kanyang biyena na parang halimaw na hindi siya makasundo simula pa lang na mag-girlfriend-boyfriend sila ng kanyang asawa. Ang biyena kasi ni Anya ay sobrang hilig gumawa ng kwento at pinaniniwalaan naman siya ng kanyang mga kamag-anak kahit hindi naman yun totoo. Wala kasing choice si Anya noon kundi ang tumira sa bahay ng kanyang biyena na itago na lang natin sa pangalang Labru. Tinanggap naman sila ni Labru kahit ayaw talaga niya kay Anya, pero syempre gustong-gustong makasundo ni Anya ang kanyang biyena. Madalas naman tumulong si Anya sa mga gawaing bahay, pero sa mga mata ni Labru ay sobrang tamad niya at kinukwento niya pa yon sa kanyang mga kamag-anak na sobrang pasarap daw ng buhay ni Anya. Hanggang sa isang araw ay nagluto si Anya ng sinangag, nilagyan niya yun ng bawang, magic sarap, piniritong itlog at hotdog, pati na rin ang mga iba pa. At habang kumakain sila ng sabay-sabay ay biglang nagsalita ang bayaw at hipag ni Anya at ang sinabi ay hindi raw masarap ang kanyang luto. Bakit daw kailangan panlagyan ng magic sarap, kaya nahilo daw sila dahil sobrang dami daw pampalasa. At ang sabi naman dito ni Anya ay kitang-kita naman sa bawat pagsubo ng kanyang hipag at bayaw na sarap sila sa sinangag. Kaya bakit hindi na lang sila magpasalamat na ipinagluto sila ni Anya pagkatapos niyang maglinis ng buong bahay. Minsan ay maayos naman ang relasyon nila ng kanyang biyenan, pero madalas na hindi dahil hindi niya maintindihan kung naiinggit ba sa kanya sila bro. Dahil nung minsan ay niregaluhan si Anya ng kanyang asawa ng isang gold na bracelet. Kaya nagulat si Anya na bigla na lang sumama ang loob sa kanya ni Labru at sinabing hindi naman daw totoo ang Saudi gold, dapat daw Japan gold para siguradong exported talaga. Kaya minsan ay natatawa na lang silang mag-asawa sa ugali ni Labru. Hanggang sa isang araw ay naisipan nilang mag-asawa na kumuha na lang ng isang bahay na maliit na pwede nilang rentahan. Pero nung sinabi nila yun kay Labru na kailangan na nilang umalis ay sinabihan lang sila na hindi naman daw sila pinapalayas, bakit kailangan pa nilang magrenta. Sumagot naman na maayos si Anya at sinabi niyang gusto niya lang talaga na magkakasama silang pamilya para matuto din silang mag-budget. Pero ang nangyari ay parang hindi rin sila bumukod ng bahay dahil alas 5 pa lang ng umaga kasarapan ng kanilang pagtulog ay nasa bahay na nila sila bro. Palagi maagang kumakatok sa kanila sila bro para doon kumain, pero nire-respeto niya pa rin ang kanyang biyanan. Pero sa ginagawa nila bro ay parang pinupush na silang mag-asawa na hindi na siya dapat irespetuhin dahil masyado na siyang kontrabida sa lahat ng bagay. Hindi rin sila humihingi ng suporta sa kanyang biyanan kahit kaya naman talaga nitong magbigay. Pero kahit piso ay wala pang binigay sa kanila ang kanyang biyanan, kaya masasabi niyang walang naiambag sa kanilang pagsasama ang kanyang biyanan. Pero kahit ganon ay si Anya pa ang nagbibigay ng konting pera sa kanyang biyanan ng patago sa kanyang asawa. Hanggang sa dumating ang araw na parang ang asawa na ni Anya ang sukang-suka sa ugali ng kanyang biyanan. Dahil kahit pati sariling anak ng kanyang biyanan ay sinisiraan na nito at sinasabing marami daw babae ang kanyang asawa. Kaya ikaw ba naman na magulang, dapat pa bang lumabas sa bibig mo ang sariling kasiraan ng pagkatao ng anak mo, imbis na ipagtanggol mo siya, ikaw pa ang bumabati ko sa kanya. Kaya naaawa na lang si Anya sa kanyang asawa na minsan itinatapik ng asawa niya ang nanay niya, pero kunwari na lang na may gagawin si Anya para hindi na nila mapag-usapan. Kaya hindi na lang masisi ni Anya kung bakit nawala na ng gana ang kanyang asawa sa sariling nanay niya at sinabi niya na lang na mag-focus na lang sa sarili niyang pamilya. Hanggang sa nabalitaan na lang ni Anya na galing sa iba nilang kamag-anak na inuudyo kanya daw ang kanyang asawa na iwasan mismo nito ang sarili niyang mga magulang. Parang si Anya pa ang lumalabas na nagtuturo ng hindi maganda sa kanyang asawa, pero wala naman talagang pagtuturong naganap. At sa totoo lang ay sobrang saya talaga ni Anya kapag nakikita niyang magkasundo ang kanyang asawa pati na rin ang kanyang biyanan. Kaya sa ngayon po ay binlock na namin siya sa lahat ng social media at tinanggal na rin namin siya sa buhay namin, ultimo sa mga apo niya. Kinat na po namin ang relasyon namin sa kanila dahil wala namang magandang maidudulot ang pagiging chismosa niya at palagawa ng kwento tungkol sa pamilya ko. Guminhawa naman po ang buhay namin at nagkaroon kami ng peace of mind hanggang ngayon na 2024 na ay hindi na po kami nagpakita sa kanila kahit sa iisang city lang kami nakatira. Kaya ang tanong ko lang po ay tama po ba ang ginawa namin, kaya sana ay mabasa. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At para naman sa akin ay hindi ko naman masabing tama o hindi ko rin naman masabing mali. Kasi ganun din naman ako kapag ayoko sa isang tao o masama yung maidudulot niya sa amin, iniiwasan ko talaga ng bongga. Ang naging pagkakaiba lang natin ay hindi ko dinadama yung mga taong nakapaligid sa akin na umiwas din dun sa taong kinaiinisan ko. Kaya para sa akin, iba yung misunderstanding nyo ng biyenan mo, iba din yung relasyon ng biyenan mo sa mga apo niya. Kaya para sa akin, nasa sayo pa rin naman yan kasi ikaw pa rin ang mga magulang ng mga bata, kaya ikaw pa rin ang masusunod. Pero kung dumating man yung panahon na yung mga anak mo na mismo ang gustong mag-reach out sa kanilang lolo at lola, bigyan mo din sila ng pagkakataon. Hindi kasi natin masasabi kung ano yung pwede mangyari, malay natin, di ba? Sa bigla yung pagkawala, magbago yung biyenan mo at bumait na siya kasi na-miss niya kayo. At ito na ang maging susi ng pagkakaayos nyong pamilya.